Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw mga kapuntos, at sa araw na ito tatalakayin po natin yung trending ngayon sa social media, kung saan isang pastor na tiyuhin ginahasa yung kanyang tatlong mga pamangkin. Kakaiba ito kasi kadalasan yung ating mga pari ang naging tinatalakin ng mga ibang sekta patungkol sa sexual abuse, pero this one ang pastor na mismo pero nahuli. Ating panoorin ito dahil ito ay lumalaganap na sa buong social media. Maganda na ating talakayin, pero ang magtatalakay nito si Brother Eugene. So, Brother Eugene, pasok. Atong basahon ha. RADX DC 621 RMN Davao. News, tulo ka managsuon gilogos uyo ang pastor. Ha. Mabasa ba atong tuyo ni padako kay para mabasa jud. Nagpatabang sa radyo program ang Dong Iren sa Straight to the Point ang kinamagwangan sa managsuon tungod sa nasinatiyang pagpangabuso sa iyang uyuan sa tulo niya kamanghod nga babae kansang minor de edad. Gisaysay sa maguwang nga si alias Jen nga misumbong kaniya ang iyang manghod 15 anyos sa gihimo sa ilang uyuan nga pagpanglogo samtang nag-edad pa kini og 5 anyos. Oy. Minor de edad yun siya. Bisag ka nang galing 16, minor de edad pa magali na. Nasayran usab sa DXDC sa dihang nahinabi si alias Van 15 anyos o gibutyag usab niini nga hasta ang iyahang duha ka manghod nga nagpangidaron og 12 og 9 anyos ang managsamang gipanamas-tamasan sa ilang uyuan. Aksyon Katoliko. Matod pa ni alias Van nga ginahulga siya sa iyang uyuan nga patyon kon musumbong sa iyang mga ginikanan sa pagpangabuso nga gihimo sa suspetsado. Aksyon Katoliko. O kung paita. Ano topic Tagalog naman? Yawan Tagalog. Hindi ko kasi alam na may ano ka. Tagalog ka pala. Mamaya. Sige ha. Awan na lang siguro babasahin ko lang to Bisaya Unang ito nang ano ni. Nabalaka pag-ayo ang magsuon kay ang ilang duha ka manghod ato pa sa dapit din ato usab nagpuyo ang suspetsadong uyuan sa gikaingon nga biktima nga usa kuno ka pastor. So I don't know kung asa ni dapit na pastor mga sukin tigpaminaw. Di ko alam. Aksyon Katoliko. Kung saan po ito naging pastor itong suspetsadong ito. Di ko alam kung saan ito naging pastor. Pero pastor daw, na-mention dito pastor. Ginahasa po ng ang kanyang kwan. Biruin mo 15. 9. At saka yung isa may 5. 5 ba ito? 5 years old. Yan nakawawa naman nakig-alayon ang DCRM Davao sa Women and Children's Desk kapulisan aron magiyahan ang managsuon sa mga suspetsado nga pagahimuon sa kabot o gustisya ingon man ang pagrescue sa ilang duha ka manghod nga babae nga tua pa sa dapit sa suspek.
Nakita ninyo? Isang karumal-dumal ang ginawa nitong pastor na ito matapos niyang gahasain. Yung mga minor de edad, no? Kawawa naman yung mga bata ginahasa ng kanyang tito tiyuhin. Aksyon Katoliko! Yung mga pamangkin nitong pastor na ito, pamangkin ha, ibig sabihin magkakalapit talaga. Di ko alam kung sino yung kuan. Hindi ko alam kung saang denominasyon na pastor ito. Hindi ko alam kung anong denominasyon. Basta pastor, ginahasa ang kanyang, na-post po ito Ina ninyo. Hindi pa po ito talagang presko pang pangyayaring ito 2 days ago. Yan 2 days ago. Wednesday, October 23, 2024 at 5:24 PM. Nakita nyo? Ginahasa niya ang kanyang mga pamangkin. 5 years old, yung isa 12, yung isa 9 years old. Well, in fact, pastor anong nangyari nitong pastor na ito? Hindi ko alam bakit naging pastor to, na manyakis pala. Okay lang siguro kung mayroon kang babaeng okay lang siguro yan, nakikipagtalik ka ng babae, pero wag naman yung mga pamangkin mo. Pero kapag sila po'y nangaral with regards about kanilang pananampalataya o kanilang doktrina, sinasabi na mga mabubuting tao sila, walang kriminal sa kanila, walang gumagawa na kung ano-anong bahid na kasalanan, pero ito ay nanggagahasa Di ba? Nanggagahasa. Ibang istorya ito Masakit po sa kalooban, kahit hindi natin kadugo itong mga batang ito. Well, in fact, minor de edad pa po. So, pwede itong kakasuhan ng rape at saka child abuse. Karumal-dumal, biruin nyo, ginahasa, di natin alam kung anong klaseng mga pag-torture ditong nangyari sa biktimang ito. Aksyon Katoliko! Di natin alam kung inaano talaga ni pastor. Alagang salbahe talaga itong mga pastor na ito. Aksyon Katoliko! Kaya pala nagagalit si Jesucristo sa pastor. Binanggit ni Kristo na paparusahan niya ang mga pastor. Ayan Nakita nyo? Ang sabi po ni tatlo pa talaga hayop. Talagang hayop. Karumal-dumal po yung ginawa nitong pastor na ito. Aksyon Katoliko! Ito, magbasa ako ng Biblia na hindi Katoliko. Ano ang sabi sa Bibliang ang bagong Biblia? Lalo na ang mga pari, mas salbahe yung mga pari. Kung may mga paring ng rape, alimbawa lang, di ba, hindi naman natin tinatanggihan. May mga pari talaga na nanyos, ginahasa ang yung di ba? Hindi naman natin tinatanggihan. Hindi naman siguro lahat mga pari, pero yung mga pari na gumagawa ng kasalanan, instead na batikusin natin dito sa ating programa yan, pagdadasal natin yan. Ito pastor, bakit hindi mo pinagdasal? Binatikos mo. Natural. Kaaway po ng simbahan ito. Aksyon Katoliko! Para magtanda na. Kasi paano pa natin yan babatikusin ito mga pari natin na may mga nanyos na pari na binigyang aksyon na yan ng simbahan. At babapatikusin pa natin dito sa ating programa. Wala na, kawawa na naman yung pare natin. So itong mga pastor na ito, dahil wala po silang guidance counselor na pastor na yung alimbawa, tayo mga Katoliko, mayroon tayong CBCP, di ba? Kung may nagkasala, ipapatawag. Bigyan ng parusa, bigyan ng patawa ng di ba? So ito, wala po silang ganon. Sarili po nila, di ba? Yung nag-viral doon sa sa Negros ba yan? Or sa Bohol. Di ko alam kung sa Cebu ba yan. Yung pastor na nagsha-shopping sa mall na hindi man lang nagbayad. Yung binatikos natin kasi dinamay pa niyang Panginoon.
yung Panginoon. Sabi ba niya, kalooban po ito ng Panginoon. Oy, yan sa mga kagaguhan nyo, wag nyong ano. Oy, tignan ninyo. Ang bagong Biblia ay sabi dito ni Propeta Jeremias 10:21, sapagkat ang mga pastor ay naging hangal at hindi sumasangguni sa Panginoon. Ha? Naging hangal. Oh. Kaya hindi sila umuunlad. Lahat ng kanilang kawan ay nakakalat. Biruin mo nga namang hangal. Mas masahol pa sa hayop ito mas masahol pa sa hangal ito ginahasa yung kanya mismong pamangkin, ginahasa. Minor de edad pa. Aksyon Katoliko! Okay lang siguro pag pag sa ibang babae ka manggagahasa, bahala ka na ron. Pero ito, pamangkin niya pa mismo, minor de edad. Kahit Brad, kahit siguro, okay lang siguro rin Brad, yung tawag nito, yung husto sa gulang itong babaeng pamangkin niya, ayos na yan. Kahit pa nag-edad na yan ng 40, kahit nag-edad pa yan ng 50, the fact pamangkin mo yan, wala kang karapatang gahasain yan. Aksyon Katoliko! Pamangkin mo yan Uy, pastor ka, ganyan ka. O ano masasabi sa membro mo? Di ba pag pastor ka, may membro ka, may hinahawakan kanto pa. O, limbawa na lang sa yung denominasyon na, ay di ko alam kung saan na pastor ito, di ko lang papangalanan O, di ko lang papangalanan tong, di lang tayo magbanggit na reliyon, di naman sinasabi dito na Seventh Adventist, Baptist Alliance, Methodist, Mormons, dapat pastor siya. Pag sinasabi natin pastor, alam na, sa ibang sikta yan. O, so di ko alam kung anong denominasyon, tinago na lang para mas o tama naman yung nireport ng RMN ng Davao na hindi pinangalanan yung denominasyon niya para protektahan na rin, para hindi maging madumi yung denominasyon niya. Dumi na, mas lalo pang nadumihan. Ito nagagahasa ng ng pamangkin. Kahihiyan po yan sa iyong mga membro. Nangaral ka. Limbawa, mga kapatid, receive Jesus as a personal savior. Din tayo po ay maliligtas. O paanong paraan? Kailangan natin ng bautismo, kapatid. Tayo magbago, kapatid. Paano ba yan? Nagbago. Sarili mo pamangkin. Ginahasa mo. Nakakagigil ka talaga. Kung ikaw pastor ka lang, ako hindi ako marunong hindi ko marunong ganito. Wala suntukan, wala sa aking yan, vocabulary. Kung nakikita lang kita personal, sige, magtutuos tayo ng debate. Kahit anong topic. Pero paano yan? Kulong ka na. Bibisitahin na lang kita doon sa silda. At pangaralan ng ibang Aksyon Katoliko! Ayan, nakukulong na Di ba? Kulong na ito si pastor na ito. Halimbawa na lang, binigyan siya ng parusa. For instance, 5 taon ang sentensya na. Halimbawa lang, 2 taon. Since 5 taon, halimbawa 10 taon, since pastor siya, mabait siya sa loob, bigyan siya ng pardon. Ito, naging 2 taon ka lang. At pagkatapos sa 2 taon, laya ka. Soy, kusa, laya ka na pala. Mag-ingat ka sa labas. Hoy, kusa, laya na ako, kusa. Kayo dito mag-ingat ka sa loob. Ayan ka kusa. So, pagkalaya mo, yung dangal mo, nananatili pa rin yan. Ang masasabi po ng mga tao sa paligid mo, ikaw po'y rapist. Hindi mabubura sa isip ng mga tao yan. Rapist ka talaga. Okay lang siguro pag may ginaganong ka ng babae, pina-private nyo lang, kayo lang dalawa, walang problema yan. Kayo lang naman dalawa di ba? Wala naman nagkakalam. Community po yan, nire-report po, social media, kahit labas bansa, pwede makabasa nun. Aksyon Katoliko! Baho mo, di lang pinangalanan kung sinong pastor na yan para naman protektas yung sarili. Tama naman yung sinasabi sa news. Kasi kapag pinangalanan pa, yung may sa mga news,
alias lang nyo po yung pwede ibigay. Alias. Bro, watching from Opol, Misamis Oriental, Aljor, Japit. Oh, di ba? Nakakaya po. Pastor ka pa naman. Ganyan ka. Ano to? Tinuro ba sa atin ng Panginoong Jesucristo in New Testament kahit sa Old Testament, mga moral law, divine law, tinuro ba na sarili mong pamangkin ay pakipagtali ka? Well, in fact, pastor ka pa naman. Sabihin na lang natin na nasa hustong gulang itong mga pinagsasamantalahan mo. Sila yung mga, halimbawa na lang, 25, yung 29, yung ganon. O, yung mga 21, nasa hustong gulang na yan. Wala ka rin karapatan, pamangkin mo yan eh. Hindi ko alam kung papa ba niya ang kapatid mo or yung mama, basta pagka pamangkin mo, kahit degree pa yan, pagka pamangkin, wala kang karapatang pakipagtalik o ripin mo yan o ano pa yung gagasain mo. Putang. Aksyon Katoliko Live! Aksyon Katoliko Live! Diba? Hindi natin masasabi na baptist yan, hindi natin masasabing sabadista yan, wala namang denominasyong binanggit, pero pastor siya. Ha? Pero pastor siya. Well, ang nakakasama nito, ang nakakasakla pa, mismo sarili niyang pamangkin ang ginahasa. Ha? Oh. Imbis na protektahan mo yung membro mo, pangaralan mo yung membro mo, na sana kayo ay maging mabubuting tao, imbis na mangaral kayo ng mga moral law sa community mo, sa society mo, ikaw pa yung naging Aksyon Katoliko! Hindi pinangalanan yan dahil para naman protection din sa ano. Si Kwan nga, si Rosita Trillanes, o di lang natin babanggitin yan, alam ko na yan. Oh, pinoprotektahan yung mga protektahan na rin para naman yung iba hindi naman madadamay. Oh, Pastor Jack, bakit Brad pag Katoliko ay nang rip yung pare, pinangalanan yung diocese kung saan siya kabilang? Kaming mga Katoliko di kami mahihiya dahil ilangkin talaga namin yan na kami pong tao hindi perpekto. Yung nasa loob ng simbahang tayo ng ating Panginoong Jesucristo, yung mga tao dyan, yung mga membro hindi perpekto. Kaya hindi kami nahihiya kapag kami po ay kinararangal namin na kami makasalanan. Hindi naman namin tinatago yan. Oo. Wala namang Katoliko nagsasabi mga perpekto tayo lahat. O, kahit ako nga, makasalanan akong tao. O, wala. Sa mata ng Panginoon siguro, wala akong kwenta. Makasalanan. Pero wag naman ganon. Sarili mo pamangkin. Ha? Sus, naku na, maya ka naman sarili mo. Oh, si Kibuloy, nalanta din. Kademonyuhan, ginamit pa Word of God. Pero iba yung pira pag kasi mapira ito si Kibuloy, di ba? Di ko alam kung anong resulta ng kanilang hearing. Oh, grabe na yung mga testimonya na ako po ay ginahasa ni Kibuloy. Ako po ay ganito, ay ganyan, pinalimos kami ni Kibuloy. Kami, milaltrato kami. Pagkapira yung umikot, kapatid, kahit pa 10 testimonya, wala, bayayan yun. Aksyon Katoliko! Pababayaran yan. Oh. Di ko alam, di na natin babanggitin dito si Kibuloy. Kasi nasa sinitiring na yan, ha? Di ko pa alam yung yung kwan. So, yan, nakakagigil talaga itong mga pastor na ito na gumagawa ng mga kasalanan, no? O, wala na ba kayong walang mababasa, pre? In the New Testament, wala tayong mababasa, pre, na nagtuturo ang ating Panginoon, gahasain mo ang sarili mong pamangkin. Walang ganon, pre. Tinuro pa yan ng ating Panginoong Jesucristo, mga moral law, divine law. At ano ito? Hindi naman moral law yung ginagawa nyo, eh. At hindi lang yan. Ito, pastor, mayroon pang nanyos ni Brother Kenneth Bustamante of Pagadian.
Kilala ko yung denominasyon kasi pinangalanan ni Brad Kenneth eh. Binura lang. Hindi ginamit yung utak. Kumuha ng police clearance, may kaso palang rape. Ayan tuloy, nahuli. Itong si Amy Alfonso, hindi ka ba nakakaintindi ng Bisaya, bro? Mag-ingay ka lang. Ayaw mo mga Tagalog, mag-ingay lang kayo. Pero mayroong suggestion sa akin dito, bro. Pag may Tagalog pumasok sa'yo, bro, i-suggest mo lang sa punto por punto yan, lipat sila manood. At tayo dito is maganda kasi itong natin, puro komentary. Walang mismong di ba? More on komentary po ito. Si Rinald Daddy, sir, good evening bro Eugene. Birahin na po ng mga sulpot watching from Tambulig, Zamboanga del Sur. Taga Zamboanga del Sur, magandang gabi po sa inyo. Sigaw ng katotohanan niya. Kamusta naman tong pare nga na rip? Buhi pa to? Hindi namin tinatanggi yan. At saka hindi ko na binabatikos yan. May talagang mayroon. Pero binigyang leksyon ng ating mga sibisipi. May mga paring na ng rape, binigyang aksyon. Itong, ang masaklap kasi, ang pagkakaiba, ang pagkakaiba po sa pastor at saka pare, yung pare ng rape, of course, hindi namin tinatanggi. Mayroon nga nabintang shabu. Hindi namin tinatanggi yan. Ang pagkakaiba lang, yung pare ng rape, iba yung ni-rape niya. Kasi itong pastor, pamangkin niya mismo. Pamangkin niya mismo ang ni-rape niya. 5 years old, 12 years old, 9 years old. Minor de edad. Hindi ba sanaya niyan? Siguro yung 5 years old, iyak yan kasi ang liit pa naman. Di ba? Hindi kinaya yan. Hindi kayo nahiya pastor kayo. Dapat pastor kayo. Kayo yung naging modelo sa inyong mga tupa dahil naging pastor ka, siyempre may tupa ka, di ba? Aksyon Katoliko! Imposible naging pastor ka, wala kang tupa. Aksyon Katoliko! So may mga tupa ka talaga. Karnero and Bisaya, may mga tupa ka. So, ikaw yung naging model ng tupa mo kasi pastor ka, di ba? Tuturuan mo yung mga tupa mo na ito igagawin ninyo. Maging mabuting tao tayo. Ano to? Sarili yung pamangkin. Ginahasa pa. Baka may sira sa ulo niyan. Hindi ko alam. Siguro baka nagsabu ito. Gusto mong makita? Ayan. Ayan Ayan Ayan. Tulo ka managsuon gilogo sa uyo ang pastor. Kita mo yan? Tatlong magkakapatid ginahasa sa kanyang tiyuhin na pastor. Tinagalog ko yan kasi may Tagalog tayo dito. Di ba? Ito. Ilang taon ang ginahasa niya? Ito, 12 years old, 9 years old, at saka 5 years old. See? At hindi pa po ito lumang balita na siguro lumipas na ng mga ilang taon. Napus po ito ng DXDC. Ayan DXDC 621 2 days ago pa. 2 days ago. Ayan October 23, 2024. Alas 5:24 ng hapon. Nakita ninyo? So dito pa lang. Anong klaseng pastor ka? Diba? Tama naman yung sinabi sa Biblia, Jeremias 51:23 na yung pastor, basahin natin yan. Meron ako Biblia 51:23 sa Jeremias. Magbasa tayo. Itong Bibliang Protestante para walang dayaan. Baka sabihin ng mga ibang sikta na daya yan. Ayan sa
Zacarias J. muna tayo. Ang aking galit ay mainit laban sa mga pastor. Aking parusahan ang lalaking kami. Tingnan ninyo, mainit pala ang Panginoong Diyos sa mga pastor. Aksyon Katoliko! Mas lalong tuminding init ng Diyos sa inyo eh. Dahil ginahasa mo sarili mo pamangkin. Kapag ikaw po ay hindi nagbago, kawawang bata ka, kawawang nilalang ka. Kahit na siguro magbago ka, nananatili yan sa kaisipan, sa puso't isipan ng mga membro mo, manyakis ka talaga. Lipis ka talaga. Aksyon Katoliko! Okay, basahin natin tong Jeremias 51:23. Oh. Sa pamamagitan mo ay dinudurog ko ang pastol at ang kanyang kawan. Dinudurog ang mga pastor. Ibig sabihin, tatadta rin. Parang pinong-pinong, parang parang karne norte. Oh. Ngayon, since rapist siya, doon kayo sa kulungan. Pagpunta mo doon sa kulungan, lalagay ka doon sa mga kakusa mo, mga rapist din, na matagal lang hindi nakapagalaw ng babae. O, yung puwet mo, isasampulan doon. Oh. At sasabihin mo, walang iya ka. Sinira mong pagkalalaki ko. Awawa naman. Naman talaga itong mga pastor na ito. Nako naman talaga. Oras, 14 minuto na makalipas ang alas 7 ng gabi. Pretty Marshall, good evening bro. At sa lahat ng mga kalakbay at kapuntos na may nag-comment ato diri sa tungkuan, niniwang magkasir, niwang na matadaan. Pangita pagkag matambok tawa na. So yan yung sinasabi ko sa inyo, diba? Yung mga pastor talaga pasaway minsan, na may mga pastor naman talaga na hindi pasaway. Yung mga mabubuting pastor din na nagtuturo sa kanilang mga membro ng good moral naman, perting dagana na. Now besides itong mga itong mga gawain itong mga pastor na ito, na may niwang na kunuta, niwang na matadaan. Ngita pagag manambok ta, wa na bisag kung saan natog kaon 5 kilong bugas kada kaon, wa gyud. Pero sige na lang, at least buhi rin yapon. Buhay na buhay magsalita si bro, nakakagising, nagigising ka. Kaya nga hindi tayo kagaya ng mga ngaral ng ibang sikta na parang ikaw po'y makikinig ay inaantok ka. Walang buhay yung nila, di ba? Walang buhay yung nila. So itong pastor na ito mga kapatid, hindi natin masasabi kung saang denominasyon ito na pastor. Pagka nga ginahasa lang niya ang kanyang sariling pamangkin mismo, kawawa naman. Hindi natin alam kasi hindi naman sinasabi sa Diyos na ilang beses niyang gahasain itong mga tatlong ito sa loob ng isang araw. Aksyon Katoliko! Hindi natin masasabi, we cannot say that how many times na ginahasa ni pastor itong mga pamangkin niya. Siguro iniisa-isa niya. Aksyon Katoliko! Iniisa-isa niya, ini-schedule niya siguro. Sige, mamayang gabi, ikaw naman. Huwag kang maingay, di ba? Binanggit to sa Diyos kapag nagsumbong daw sila ng pulis, papatayin. Siyempre, bata pa po yan. May takot mamatayan. Di ba? Tinatakot itong mga batang ito, tinatakot ni pastor. Sige, magsumbong ka sa pulis. Bukas ka. Patay ka ngayon. Wala. Kawawa yung mga bata, hindi na lang nagsumbong. So, ang mangyayari po dito, when we talk about psychology, magkakaroon po ang mga bata ng trauma. Traumatic expression or traumatic expression by the way. Traumatic experience po.
I'm not good with regards about psychology ha. Isang subject lang po namin psychology when I was in college. Itong mga nurse siguro natin, mayroon sila. Oh, may nurse tayo ditong nanood. Oh, alam nila ang psychology. When we talk about psychology, that is the study of human being, human behavior. Oh. Di ba? So, yung mga hindi natin alam, bakit niya nagawa yon, siguro, I don't know kung may asawa siya, doon na lang sa kanyang asawa. Huwag na lang sa kanyang sariling pamangkin. Pero baka naman kasi, yung asawa niya, nasasawa na sa kanyang mukha. O yung pastor nagsasawa na sa mukha ng kanyang asawa. O hindi na siguro gagandaan. Simple lang yan. Kapag kayo po nagtatalik ng inyong asawa, cutting nyo lang yung paboritong mukha ng artista, ganun mo yan sa mukha ng ano mo. Pero kawawa naman, yung mga bata pa po yan kasi, magkakaroon talaga ng traumatic experience yan. Baka nanood ng bastos na tukso, hindi natin alam kung ano talaga reason niya. Kasi alam nyo, may mga taong nanonood talaga ng mga skandal, hindi naman sila ganun, magsasarili lang, masturbation, kanya na ginagawa yan ng mga iba, nanood ng skandal, masturbation, pero wala, ang kadalasan po kasi na gahasain nitong mga batang ito na minor de edad, nagkakaroon po yan ng nasisiraan na po ng bait kasi sa shabu, in short, illegal drugs. Kasi kapag ikaw po'y nasubrahan sa shabu, kahit bata, ang sa paningin mo, base po sa mga nakala po natin ng mga evidences, yung mga base sa mga psychologists, kapag sira na po yung utak mo, kahit matanda, parang press na press pa rin yan sa paningin mo. Kahit nga minor de edad, parang dalaga na sa paningin mo. Kaya mapipilitan ka na lang na gahasain yan. Wala na siguro siya nakikita kasi sa mga membro niya, mahihiya siya. O yun yung pamangkin niya ang pinagtripan. O kahit lula nga siguro, papatulan. Oy. Nainis talaga ko sa rapist doll. Alam nyo, hit the sin at the sinner man. Pero ito kawawa naman talaga, yung pamangkin pa talaga. Sa dinami-dami ng babae, bakit pamangkin pa? Sa dinami-dami ng bakit yung sarili pang pamangkin? Pwede naman siguro kung trip mo talagang mang-rape, kasi kanyan, di ba, klepto yung, kumbaga sa psychology, klepto. O yung may tinatawag na kleptomaniac, na makakita ka lang ng babae, parang ganun yung mukha mo. O, di ba? Yung mga manyak. Pwede ka namang magmanyak doon sa mga doon sa club. Marami doon. O, makapili ka pa kung gusto mo naman pala Pero sarili mong pamangkin, in Bisaya, kaugalingon ni mong pagumangkon, imo pang gitilawan. Mura ra ka atong giingon tos litsong baboy. Pre, tilawa imong igagaw, pre, kagubkob kay panit, pre. Bida. That's why, na kung titignan natin yung senaryo, mga kapatid, will in fact, nasa yan siguro din natin alam kung nagsasyabu ba yun or meron talaga tama sa pag-iisip itong pastor na ito. May nag-request kasi sa akin, request message tinignan ko yan doon, nakita mo na ba yan? Ang naiklik ko, agad kong in-screenshot, baka naman kasi buburahin ng taga-Arimin yan. Aksyon Katoliko! In-screenshot ko na talaga, pinost ko sa Facebook. Di ba? Pastor, ano to? Tingin ninyo, sige, halimbawa, nakalaya siya. Sige, kahapon pa yung pardon niya, laya na. Mga isang araw na siguro bago nakalaya. Siyempre, ikaw, pastor ka, kailangan naman kasi mananatili ka na lang tambay. Mananatili ka na lang palaboy, magmamanya ka na lang ulit. Uy, ang mga pamangkin kong ginahasal, lumalaki na. Naging dalaga na.
Gagasain mo naman ulit yan. Kasi may kleptomania ka. Uy, wag naman ganun. O, sige, halimbawa, nagbago ka na. Magbago na ako. Sige, nananatili sa mga isipan at puso ng mga membro mo, ikaw ay rapist. Kung mangaral ka ng ebanghelyo, wala na makikinig sa'yo. Ha? Hindi ka na tatanggapin bilang pastor. Wala nang maniniwala sa'yo. Mga kapatid, magbago na tayo, mga kapatid. Paningin ng mga tao sa'yo. Ikaw nga, nakukulong, ginasa mo sarili ko, sarili mong pamangkin. Aksyon Katoliko Live! Ha? Ginasa mo nga sarili mo pamangkin, mga minor de edad pa. O kayo, mga kwan. Halimbawa, magpapatawag si pastor ng gathering sa mga youth. Ay, nako, wag ka pumunta doon, nak. Si pastor, alam mo naman, kilala natin yan. Wawa. Baka hindi mapipigilan ng ibang membro mo. Suntukin ka talaga. Kawawa ka habang pasayaw-sayaw ka doon. Jesus! Ganon. Di ba yung parang concert ninyo? One way, Jesus! Mayroong isang tao doon abang mo sa gilid. Boom! Tumba ka talaga. Pundok sa nagpakahudyo sa Badista. Di natin masasabi yan kung talagang pastor ba siya ng Seventh Adventist, Brother Marlon Liban, Paul Mano. Di natin masasabi yan kasi hindi naman pinangalanan kung anong klaseng pastor siya. Hindi din natin masabi na kung pastor ba ito sa Alliance o pastor ba ito sa Born Again Baptist o kung ano-anong denominasyon na nagdadala ng pastor. Hindi natin masasabi. Pero pagka pastor kilala naman natin siguro pagka pastor. Alam na. Di ba? So when we talk about pastor, mayroon kang hinahawakan na sekta. O siguro, ikaw yung founder ng sekta mo, pinarehistro mo sa Security Exchange Commission kapon. Siguro, lumaki na yung utak mo, lumaki na yung ulo mo. Kasi pastor ka, di ba? Isang ganun mo lang sa mga membro mo, kukuyog talaga yung mga membro mo. Susunod talaga ni pastor yan, membro. Magbigay ka ng 10%. Bigay talaga. Ikaw, mayroon kang bagong bintang dito. 40%. Di ba, dyan sila nagkapira, di ba? O dyan sila nagkapira sa sa mga 10% po. So kawawa naman yung mga pastor, yung mga membro na hinukukan nyo. O ngayon, anong masasabi sa mga membro mo kung ikaw yung founder ng simbahan mo? Ikaw mismo, nagtayo ka, limbawa, nagtayo ka ng sarili mong denominasyon, born again yung pangalan mo. Hindi ba mo lang? Kasi pagka sinasabi natin born again, marami po ang nagdadala. Yung may mga Tabernacle Church of God, born again din yan. Yung tinayo ni Jeric Magsanay ba yan? Jimar Magsanay, hindi ko alam kung anong pangalan. Correct me if I'm wrong. Yung hindi natuloy yung debate nila ni Brother Kenneth Bustamante doon sa Pagadian. Di ko alam. Kung magtayo ka na sarili mong yung sekta, ikaw yung founder, limbawa may membro ka na maabot na siguro yung membro since magaling kang mag-preach, magaling kang umarte, kasi pagka pastor ka, magaling ka talaga mag-arte. Galing ka mag-arte galingan mo yung acting mo, kasi para man naman may maniniwala sa'yo. Kumbagay, parang sasabihin ng mga membro, grabe talaga, on fire, the Holy Spirit. Diba? Grabe talaga. On fire the Holy Spirit. Mag-acting ka doon para maniniwala mga Katolikong hilaw sa'yo. Kapag naakit mo, halimbawa, mayroon kang 10,000 na membro. Abay, malaking pira na yan. Kasi sa tig 10,000, magbigay sila ng tig 1,000 yan kada buwan. Ay, malaking malaking porsyento na yan. Iba pa yung mga alay na may sa sibot. Ibang yan. So, meron ka, tig 10,000 na membro. Sige, limbawa lang, meron kang membro na 10,000 sa iyong simbahan na itinatag. At pagkatapos, yan? Nanggagahasa ka ng sarili mong pamangkin. Aksyon Katoliko! Minor de edad pa. Aksyon Katoliko! Hindi ka ba nahiya? May pasigaw-sigaw ka pang mangaral. Okay, at yun po, naputol po yung video ni Brother Eugene Gapo. Hindi ko alam kung ano nangyari kasi nanag po sa kanyang account ang karugtong at hindi ko makita, no? Alam ko lang ano nangyari kaya doon. So, yun po ang balita po ng DXDC News na pastor,
ginahasa yung kanyang tatlong pamangkin. Okay? So, hindi naman sa tayo ay humuhusga, ngunit napakahilig din lang kumuha ng mga balita na may kinalaman sa ating mga pare. Pero pagdating sa kanila, mukhang napapansin ko tila tahimik yata sila. Ano kaya nangyari? Okay, so hanggang dito na lamang po at abangan niyo mamaya ang mga ibang episode po ng Punto por Punto at straight to the point po sa ating YouTube channel po natin sa Jando Alabado TV. Nag-upload po ako araw-araw ng bagong episode sa ating straight to the point. Okay, so ganito na lamang po at mamaya kita-kits po tayo ulit mamayang gabi. Mamayang gabi, tandaan ninyo, may talakayan sa pagitan ng punto por punto at ng isang Muslim. Okay, maraming salamat po and bye-bye.